Nagbubukang liwayway na naman. Sisikat na naman ang araw, ang pag-ibig at ang liwanag ng Panginoon. Maraming salamat din po sa inyong lahat na walang sawang nagpapakita ng malalim na pananampalataya at debosyon sa pag-ibig ng Diyos na ipinamalas sa pamamagitan ni Jesus Nazareno. Kaya kung maaari lamang po ay gawin natin ang araw na ito na talagang araw ng pagdiriwang ng ating pananampalataya sa Diyos. Napakaganda po ng tema ng ating kapistahan sa taong ito. Debotong mahal ng Poong Jesus Nazareno, nananalig, sumasaksi. Sana memoryahin natin, debotong mahal ng Poong Jesus Nazareno, nananalig, sumasaksi. Pagnilayan po natin ang temang ito sa tulong ng ating mga pagbasa. Sino ba si Jesus Nazareno? Ang pinakamadaling sagot ay si Jesus na taga Nazaret. Kaya siya ay tinatawag na Nazareno. Galing siya sa bayan ng Nazaret. Subalit, sino nga ba ito? Sino siya? Sa mata ng pananampalataya, sinasabi ng Ebanghelyo, ganoon na lamang kamahal ng Diyos Ama ang sanlibutan, kaya't ibinigay niya, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang hindi mapahamak ang mundo, kundi ang mundo ay iligtas. Yan si Jesus Nazareno. Nakikita natin sa Kanya ang pag-ibig ng Ama para sa atin. Ang pag-ibig na hindi natin lubos maisip na ibibigay sa atin. Ganoon na lang tayo kamahal ng Diyos, pati ang Kanyang kaisa-isang anak ay ibibigay para sa ating makasalanan, upang tayo ay mabuhay, upang manumbalik tayo sa Kanya. Kapag tinitignan po natin si Jesus Poong Nazareno, makita nawa natin ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos na kayang ibigay ang lahat para sa atin. Yung mga dalaga dito, palagay ko kapag may nanligaw sa inyo at sasabihin, ibibigay ko lahat para sa iyo. Naku, ang inyong puso biglang dadagundong. Sasabihin ninyo, ito na yata ang nagmamahal sa akin. Bakit? Ibibigay kasi lahat eh. Pero tignan mo baka ng bobola yan. Pero ang Diyos hindi ng bola, tinutoo. Ibinigay talaga ang Kanyang anak. Pero baka magtanong kayo, kapag tinitignan naman namin si Jesus Nazareno, larawan ba ito ng pag-ibig? Parang larawan ng pighati. Pasa ng krus kung saan siya ipapako. Nadapa. Dala ng bigat ng kanyang pinapasan. Kapaguran, kahinaan. Yan ba ang pag-ibig? Opo, ganyan ang pag-ibig. Sabi sa ikalawang pagbasa
sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Filipos, ang pag-ibig ng Diyos na pinakita kay Jesus ay naipamalas sa kanyang pagtalikod sa sarili, sa kanyang paghuhubad ng kanyang karangalang upang maging mapagpakumbabang tao. Ang kanyang pag-ibig na nahulugan, niyakap niya ang ating sitwasyon. Kung nasaan ang kanyang iniibig, nandun siya. At kung ano ang dinadanas ng kanyang iniibig, dadanasin niya. Di ba ganun ang tunay na umiibig? Kahit ilang ulit mong talikuran ang sarili mo, gagawin mo para sa iniibig mo. Mga magulang, kahit gustong-gusto ninyo yung ulam, pero pag sinabi ng anak nyo, gusto ko pa, tatalikuran mo ang hinihingi ng dila mo para sa anak mo. Gagawin mo yan. Anak mo mahal mo. Mga mag-asawa, lalo na yung may asawa na OFW, Overseas Filipino Worker. Kapag nabalitaan ninyo, ang asawa nyo may sakit, ano ang sinakbo ng damdamin nyo? Kung meron ka lang pera, kung meron ka lang visa, gusto mo pumunta. Kung nasaan ang asawa ko, gusto ko nandun ako. Kung nagdurusa siya, ibig kong makaisa sa kanyang pagdurusa. Kung siya ay gagaling, ibig kong makasama sa ligaya ng kanyang paggaling. Ganyan po ang pag-ibig. Pag-ibig na handang tumalikod sa sarili, kalimutan ang sarili, yakapin ang sitwasyon ng kanyang iniibig, dumamay, makiisa. Sa atin pong pagtingin kay Jesus Nazareno, makikita po natin ang hindi mapapantayang pag-ibig ng Diyos na handang bumaba, talikuran ang kanyang dangal, yakapin ang ating pagkatao. At sa pamamagitan niya, anak ng Diyos na tao, naligtas tayo. Sabi ni San Pablo, itong Jesus Nazareno, naging obedient, tumalima sa Diyos, at sa pamamagitan niya, ang sangkatauhang namihasa sa paglaban sa Diyos, ngayon may bago ng kasaysayan. Ang tao ngayon handa nang sumunod sa Diyos. Maliligtas na, hindi na mapapahamak. Ang kaligtasan, ang ganap na buhay ay ang pagbabalik ng pag-ibig sa Diyos. Inibig tayo ng Diyos, ibigin din natin siya. Tinalikuran ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin, tumalima tayo sa Kanya. Talikuran ng sarili, sariling kagustuhan, sariling yabang, upang magpasailalim sa Diyos. At sa gayang pamamaraan, may bagong buhay, may ganap na buhay, may kaligtasan. Mga kapatid, sana po sa ating pagdiriwang sa araw na ito, ang ating mga mata, ang ating puso, ituon natin kay Jesus Nazareno,